Simula na naman ng isang bagong umaga. At nakatutok pa rin po kayo sa Go Negosyo Talks Meet the Presidential Series at kasama pa rin po natin ang unang sumalang sa ating serye na si Vice President Jejomar Binay. Narinig po na natin ang tanong mula sa ating mga panelista at narinig na rin po natin ang sagot ni VP Binay sa kanila. Ngayon, bubuksan na po natin ang open forum para sa ating mga bisita rito sa Go Negosyo Talks. Anybody who wants to ask a question to our guest today, please introduce yourself and then I am Mona Brea and I am a tax advocate and maraming salamat po na bukas po kayo sa pagbaba ng buwis pero hindi lang po yun ang problema natin. Our tax system is very complicated since 1986 na pag-iwanan na po siya at ngayon po aabot na po ng 400 or 400 na po ang tax evasion cases. Pero wala pa pong 3,000 ang ating examiners at higit po sa 22 million ang ating taxpayers. Hindi po talaga sapat para talagang mapatupad ang ating pagbubuwis. Are you open to tax amnesty para matulungan po ang mga MSMEs para makasunod at sana po masimplihan din po ang ating pagbubuwis at hindi hinaharas ng BIR. Dahil po umiiyak po ang ating mga manggagawang Pinoy pati po ang mga negosyante na mukha pong dinarag po tayo ng BIR. Maraming salamat po. I think we can consider that as an option. Ako lamang, nung mayor ako, ni minsan hindi ako nagbigay ng amnesty. Alam mo kung bakit? Napaka-unfair doon sa nagbabayad sa oras. Tsaka pag nagbigay ka ng tax amnesty, walang kasiguruhan, there's no certainty that in the future, in 3 to 4 years, hindi naman uli magbabayad yun. So ako talaga, depende. Ito, nationwide to pero baka meron pa namang ibang pamamaraan. Kasi yan tax amnesty, naiisip yan dahil sa poor ang ating tax enforcement, poor ang ating tax collections. Kaya dumadami ng dumadami. I remember, ngayon marami ng technology. Noon sa Makati, ang baba-baba ng aming collection dahil sa noon mano-mano. May card lang kung nagbabayad ka. So if you pay once in 5 years, hindi matitrace yun kasi basta kaibigan mo sa assessor's office. And may presumption. There is a disputable presumption. Yung last year of payment would give a disputable presumption na nagbayad din sa previous years. Pero nung magpasok kami ng automation, nako, nakahuli pa kami ng isang korporasyon na patriotic, if I may say so, hindi nagbabayad for the past 5 years at ang utang sa amin, 450 million pesos. So, mayroon pa naman ng ibang pamaraan dyan. Yun nga, mapabuti lamang ang tax collection. Ang mahirap, ulitin ko, mahirap kasi yung baka maging regular na yung tax amnesty. Baka bababa naman maging collection mo dahil sa mag-iintay na naman ng tax amnesty. Yeah, amnesty naman. All right. Any more questions? Good evening, Therese Nesher Ortega. You know, there's a saying that 6 years is too short for a good president and too long for a bad one. What would you like to be, or what legacy would you like to leave behind as you move this country forward? And assuming that all our ASEAN neighbors have gone past us time and time again, what legacy would you like to be known for as you move this country forward? You know, if we will continue with the presidential type of government, because this question will be moot and academic if we convert to a parliamentary type of government. Kasi in a parliamentary type of government, the possibility of having an election unannounced because of loss of confidence. I go, in the 1935 Constitution po, in the 1935 Constitution, and I think that's good if we continue to be under presidential type of government. Dapat to 4 na taon with re-election. Okay? 4 years, magaling, so bigyan pa ulit ng 4 years. Pero hanggang sa isang re-election lang yun, up to 8 years lang. So parang sa States? Parang sa Amerika, that's right. Kasi talaga yung 6 years, talagang totoo po yan. Pagka maproblema po tayo, lagi tayo magkakaroon ng rally at bababa ang ating ekonomiya, lack of confidence, again, in the stability of our government.
sa usaping yan willing po ba kayong itayari ng tsa-tsa na naman para lang mabago ang term ng presidente? I mean, I know that it's not going to apply to you if you become president, but are you going to push for that for future Can we just presidential confine it aspirants? to the economic provisions? Okay. Kasi All right, that's good. At least you're delikado yun, consistent. Any more questions from the floor, please? Yes. Good evening, Hi, good evening po. Mr. Vice President. I'm Dot Gancayco, and I'm the president of the Association of All Chiefs of Staff in Congress. Ang gusto po naming malaman is, how will you guarantee to us that there will be no graft and corruption? And what will you do if you are elected as president para hindi po talaga magkaroon ng graft and corruption? Unang-una na, as a lawyer, suntok sa buwan ko yun. Maraming variations so yung graft and corruption. At least mabawasan po ng malaki. Kasi minsan, tayo Pilipino marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Pagka magaling ang serbisyo, etc., nagre-regalo tayo Pero graft and corruption yun Kasi bakit ka nagbibigay? Pero kultura na wala namang masama. Especially kung if it is done without a condition. Nung natapos na yung pinakikiusap mo na hindi mo naman hinihingi, binigyan ka ng regalo. Pero masama pa rin dahil sa nagbibigay ka ng regalo. Pero yung sa graft and corruption, mangyayari yan. Ang masama lang kasi if I remember it correctly, sabi ng World Bank, ang masamang graft and corruption, yung 15% ng GDP, yun masamang graft and corruption. So, ulitin ko lang sa Panyera, walang bansa na walang graft and corruption. Yun lang extent, yun ang naging problema dito sa atin. Narinig mo naman, sinabi ko ipagpapatuloy ko yung kampanya against graft and corruption. Ako, siguro sasabihin ko sa iyo, ito naman, ito na yung last political life ko. Basta talagang may naghabla sa akin na totoo, hindi perception, magre-resign ako pag ako na-charge ng graft and corruption na maipeprueba. All right, we have room for one last question. Please. Ako po si Daisy Duran, Pangulo po ng mga magugulay sa Bulacan. Buti kayo, panay-president na dito. Nice one. Isang Madam malaking President. karangalan po na makaharap ko ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ang akin pong katanungan, kanina po sa inyong talumpati ay kauna-unahan po ang mga magsasaka. Ano po ang inyong plano sa napipintong pagsasara ng aming pong palengke kung saan, sa Balintawak po, kung saan napakarami pong agri-negosyante ang maapektuhan at kung ang mga mamimili naman po ay didirekta sa mga probinsya, kayo naman po ay makakaranas ng mga baku-bakundaan. Alam mo yung pagsasara, unang-una kaya nagkakaganyan ako may pagmamalaki ko, nabalik ko ang credibility ng pamahalaan sa aming mga mamamayan. Bakit? Pagka sinabi ko, ito ang lupan to, kailangan lumipat na kayo, bibigyan naman namin kayo ng tamang resettlement kasi ilalagyan ho natin ng eskwela, etc., etc. Kaya yung iba nagagalit, puros pangako, pinapaalis na, hindi naman na itayo yung programa. So, yung sa palengke sinasabi mo, totoo nakaka-apekto naman talaga sa traffic. Pero bakit naman bigla-bigla? Sana bigyan kayo ng pagkakataon na so and so years para makapaghanda. Kung bigla-bigla naman, napaka-unfair sa inyo yun. Pero kung talagang aayusin para maiwasan yung traffic, o bigyan lang naman kayo ng pagkakataon makapag-adjust. Doon po sa baku-bakundaan sa mga probinsya, kung saan po doon ang gagaling ang aming mga produce. Farm-to-market roads. Opo. Alam mo, isa yan sa mga infrastructure na dapat bigyan ho natin ng DNA, yung farm-to-market roads, na dapat ko talaga maisakatuparan. Kailangan yung mobility kasi ng mga products, importante po yun. Yan ang mga projects, lalo na yung health. Yung sa syntax,
dapat yung mga local governments must be given a fair share doon sa sin tax para maharap nila yung problema sa health, yung sa mga farm-to-market roads, etc., etc. Ang problema kasi, lahat iniaatang sa mga local governments, wala naman revenue, wala naman panggagalingan ng pera para sa pagtulong magkaroon ng improvements. Sin tax is an example. I think local governments must be given a fair share dun sa sin tax. Thank you po. Alright, maraming salamat. At sa punto pong ito, nalalapit na po ang ating pagtatapos ng ating open forum. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Vice President, for being very open to all the questions. Napaka-emphatic mo naman sa Vice President. Thank you very much. I think I speak in behalf of the whole group in saying that you've been very open. You're such a sport. You took in all the questions, and why not? Every meeting is something. That's true. Maraming salamat po sa inyo, Salamat Mr. din Vice po. President. And thank you to all the panelists at sa ating mga bisita, panauhin sa gabing ito. At samahan niyo po kami sa susunod na Go Negosyo Talks Meet the Presidentiable Series. Lahat po ng mga tumatakbo para sa Pangulo ay magkakaroon po ng pagkakataong harapin ang mga negosyante natin. Thank you to Attorney Mike Toledo and of course Vicky Bello, Mr. Haresh Hanan, and Mr. Henry Limbonyong, Mr. Babe Romualdez, and Mon Lopez. Thank you again, and of course Mr. Joey Concepcion for allowing us to partner with you on this very worthy endeavor. You all have a good evening. Maraming salamat and God bless our nation. God bless you, Mr. Vice President.